Bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang lahat ng gawain, hamon at alalahanin na naghihintay sa iyo, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong puso sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito basta pagkakataon lamang. May dahilan kung bakit ka dinala sa panalangin ito. Maaaring nagising ka ngayong umaga na may pagod sa iyong katawan o may bigat sa iyong damdamin. Maaaring may mga laban kang kinakaharap na tila napakahirap lampasan. Maaaring may mga panalangin kang matagal mo nang hinihintay na masagot. At sa katahimikan ng iyong puso, maaaring napatanong ka, Panginoon, malapit ka pa ba sa akin? Nakikita mo pa ba ang aking pinagdaraanan? Pakinggan mo ito. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng may katapatan. Ang makapangyarihang pangakong ito mula sa Psalm 145 ay paalala na hindi kailanman malayo ang Diyos sa iyo. Sa bawat panalangin mo, Siya ay nakikinig. Sa bawat luha mo, Siya ay nakakakita. At sa bawat laban mo, Siya ay kumikilos kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Ngayong umaga, nais niyang hipuin ka ng kanyang kagalingan. May kapangyarihan siyang pagalingin ang iyong katawan, palakasin ang iyong isip at punuin ng kapayapaan ang iyong puso. Nais ka rin niyang protektahan sa buong araw na ito, bantayan ang bawat hakbang mo at ilayo ka sa anumang kapahamakan. At sa gitna ng iyong mga pagsubok, nais kanyang dalhin sa tagumpay. Siya ang magbibigay sa iyo ng lakas upang hindi ka sumuko. Siya ang gagabay sa iyong landas at magbubukas ng mga pintuan ng pagpapala na hindi mo inaasahan. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na iyong tinatawagan ay Diyos na malapit, tapat at makapangyarihan. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay malapit sa mga tumatawag sa Kanya, kung naniniwala ka na kaya Kanyang pagalingin, protektahan at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang isang hakbang ng pananampalataya. At kung nais mong araw-araw magsimula na may lakas at kapayapaan mula sa Diyos, inaanyayahan kitang maging bahagi ng komunidad na ito ng panalangin. Dito, sama-sama tayong lumalapit sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang walang hanggang pagmamahal at katapatan. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong simulan ang bawat umaga na may presensya ng Diyos sa iyong buhay. Pinipili mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalusugan, proteksyon, tagumpay at kinabukasan. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Lumapit ka sa Diyos na nakikinig sa iyong panalangin at hayaan mong punuin niya ang araw mo ng kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay at pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon, pagalingin mo po ang aming katawan at palakasin ang aming kalusugan sa bawat araw. Lumalapit kami sa iyo na may buong pananampalataya, kinikilala na ikaw ang aming tunay na manggagamot at walang anumang sakit ang kayang tumayo laban sa iyong kapangyarihan. Sa bawat bahagi ng aming katawan na nanghihina, sa bawat kirot na aming nararamdaman at sa bawat karamdaman na matagal nang bumabagabag sa amin, inaangkin namin ang iyong kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, iniuutos namin na ang sakit ay umalis, ang lakas ay bumalik, at ang buhay ay muling dumaloy sa aming buong pagkatao. Panginoon, dumaloy ang iyong kapangyarihan sa aming dugo, sa aming mga ugat, sa aming mga buto, at sa bawat himaymay ng aming katawan. Ang anumang hindi naaayon sa iyong disenyo ay nawawala ngayon. Ang bawat selula ay napapanibago. Ang bawat sistema ng aming katawan ay inaayos mo ayon sa iyong perpektong kalooban. Ang aming katawan ay hindi mananatiling bihag ng karamdaman sapagkat kami ay iyong pinili at tinatakan ng iyong kapangyarihan. Linisin mo po ang aming isip mula sa pag-aalala at punuin ito ng iyong katotohanan at pag-asa. Panginoon, alam mo
ang mga iniisip na bumabagabag sa amin, mga takot, pagdududa at mga katanungang walang kasagutan. Ngunit sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat kasinungalingan ng kaaway na naglalayong guluhin ang aming isip. Ang aming pag-iisip ay pinupuno ng iyong katotohanan. Ang aming isip ay nagiging malinaw, matatag at payapa. Turuan mo kaming ituon ang aming iniisip sa iyong kabutihan. Sa bawat sandali na nais kaming hilahin ng negatibong pag-iisip, ipaalala mo ang iyong mga pangako. Ang aming isip ay hindi magiging larangan ng kaguluhan, kundi magiging tahanan ng iyong kapayapaan. Ang bawat alalahanin ay napapalitan ng pagtitiwala. Ang bawat takot ay napapalitan ng pananampalataya. Buhayin mo po ang aming espiritu upang manatiling matatag at masigla sa pananampalataya. Panginoon, kung kami man ay napagod, kung kami man ay nanghina, kung kami man ay nawalan ng sigla sa aming paglapit sa iyo, ngayon ay inaabot namin ang iyong presensya. Buhayin mo muli ang aming espiritu. Ipanumbalik mo ang aming apoy. Ang aming pananampalataya ay muling lumalakas. Ang aming pag-asa ay muling nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat espiritu ng panghihina, pagkapagod at kawalan ng pag-asa. Wala silang kapangyarihan sa amin. Kami ay pinalaya. Kami ay pinapalakas. Kami ay pinupuno ng iyong presensya. Ang aming espiritu ay nagiging buhay na buhay sa iyo. Sa iyong kagalingan, maranasan namin ang kabuuang kapayapaan at kalakasan. Panginoon, ang iyong kagalingan ay hindi lamang para sa aming katawan, ito ay umaabot sa aming isip at espiritu. Ang aming buong pagkatao ay pinapanumbalik mo. Ang aming paghinga ay nagiging payapa. Ang aming puso ay nagiging panatag. Ang aming espiritu ay nagiging matatag. Ikaw ang aming manggagamot. Sa iyong habag kami ay gumagaling. Panginoon, wala kaming ibang inaasahan kundi ikaw. Hindi kami umaasa sa sarili naming lakas, kundi sa iyong kapangyarihan na walang hanggan. Ang iyong habag ang nagpapagaling sa amin. Ang iyong awa ang bumabangon sa amin. Ang iyong presensya ang nagbibigay buhay sa amin. Ipanumbalik mo po ang aming lakas upang makapaglingkod kami ng buong puso sa iyo. Panginoon, ang kagalingan na aming tinatanggap ay hindi lamang para sa aming sarili. Nais naming gamitin ang aming lakas upang maglingkod sa iyo. Ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang aming lakas ay maging instrumento ng iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat gawa ng kadiliman laban sa aming kalusugan, pisikal, mental at espiritual. Ang bawat atake ay nabibigo, ang bawat tanikala ay napuputol. Ang bawat plano ng pagkasira ay nawawasak. Kami ay sakop ng iyong kapangyarihan. Kami ay tinatakpan ng iyong presensya. Panginoon, ang iyong Espiritu Santo ay malayang kumikilos sa aming buhay, nagpapagaling, nagpapalakas at nagbibigay buhay. Siya ang nagpapalalim ng aming pananampalataya. Siya ang nagpapaalala sa amin ng iyong katotohanan. Siya ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan na hindi kayang sirain ng anumang sitwasyon. Ang iyong mga anghel ay nakapaligid sa amin, nagbabantay at naglilingkod ayon sa iyong utos. Kami ay hindi nag-iisa. Ang langit ay kumikilos para sa amin. Ang aming kagalingan ay hindi lamang inaasahan. Ito ay aming tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Idinedeklara namin na kami ay gumagaling. Ang aming katawan ay malakas, ang aming isip ay malinaw, ang aming espiritu ay matatag, walang sakit ang mananaig, walang takot ang mananatili. Kami ay buo sa iyong presensya. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan ng Diyos habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento. Ang kagalingan ng Diyos ay nasa akin.
Hayaan mo itong maging iyong personal na patunay ng pananampalataya habang ang kagalingan ng Diyos ay patuloy na kumikilos sa iyong buhay ngayon. Panginoon, balutin mo po kami ng iyong banal na proteksyon laban sa anumang panganib. Ikaw ang aming tanggulan, ang aming kanlungan at ang aming matibay na sandigan. Sa iyo kami tumatakbo at sa iyong presensya kami nakakahanap ng tunay na seguridad. Hindi kami natatakot sa anumang maaaring mangyari sapagkat alam naming ikaw ang nagbabantay sa amin sa bawat sandali. Kaya ngayon, buong pananampalataya naming inilalagay ang aming sarili, ang aming pamilya at ang aming tahanan sa ilalim ng iyong makapangyarihang proteksyon. Ingatan mo po ang aming pamilya at tahanan sa bawat sandali. Panginoon, ang aming tahanan ay aming iniaalay sa iyo. Gawin mo itong lugar ng iyong presensya, isang lugar ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, tinatakpan namin ang bawat sulok ng aming tahanan ng iyong kapangyarihan. Ang bawat pintuan at bintana ay sakop ng iyong presensya. Walang masamang espiritu ang makakapasok. Walang kaguluhan ang mananaig. Walang kapinsalaan ang lalapit. Ang aming tahanan ay nasa ilalim ng iyong banal na pag-iingat. Ilayo mo po kami sa kapahamakan at sa masasamang balak ng iba. Panginoon, may mga bagay na hindi namin nakikita, mga panganib na lihim, mga plano na hindi lantad. Ngunit ikaw ang Diyos na nakakakita ng lahat. Kaya sa pangalan ni Jesus, inilalantad at winawasak namin ang bawat balak ng kaaway laban sa amin. Ang bawat patibong ay nasisira. Ang bawat lihim na plano ay nabibigo. Walang anumang masamang layunin ang magtatagumpay laban sa amin sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming kanlungan. Sa iyo kami tumatakbo at nagtitiwala. Panginoon, kapag kami ay natatakot, ikaw ang aming pinupuntahan. Kapag kami ay nanghihina, ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay nalilito, ikaw ang aming liwanag. Sa iyong presensya, kami ay panatag. Sa iyong kapangyarihan, kami ay ligtas. Hindi kami matitinag sapagkat ikaw ang aming matibay na sandigan. Ipadama mo po ang iyong presensya na nagbibigay ng seguridad sa aming buhay. Panginoon, hayaan mong maranasan namin ang iyong presensya sa bawat sandali. Isang presensyang nagbibigay ng kapanatagan at katiyakan. Kapag kami ay naglalakad, ikaw ang aming kasama. Kapag kami ay nagpapahinga, ikaw ang nagbabantay. Kahit saan kami magpunta, ikaw ang nakapaligid sa amin. Bantayan mo po ang bawat hakbang namin saan man kami magpunta. Panginoon, sa bawat biyahe, sa bawat paglabas at pag-uwi, ikaw ang aming tagapangalaga. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin na ang bawat hakbang namin ay ligtas. Walang aksidente ang mangyayari. Walang kapahamakan ang lalapit. Ang iyong kamay ang gumagabay sa amin at ang iyong presensya ang nag-iingat sa amin. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat gawa ng kadiliman laban sa aming buhay. Ang bawat atake ng kaaway, pisikal man, emosyonal o espiritual, ay aming winawasak. Ang bawat panlilinlang ay nabubunyag. Ang bawat kasinungalingan ay nawawala. Ang bawat pagtatangkang sirain ang aming kapayapaan ay nabibigo. Kami ay tumatayo sa awtoridad na ibinigay mo sa amin at idinedeklara namin na kami ay protektado. Panginoon, ipadala mo ang iyong mga anghel upang bantayan kami. Ilagay mo sila sa paligid namin, sa aming tahanan, sa aming trabaho at sa bawat lugar na aming puntahan. Sila ay maging tagapagbantay at tagapagtanggol ayon sa iyong utos. Kami ay hindi nag-iisa sapagkat ang langit ay kumikilos para sa aming kapakanan. Ang iyong Espiritu Santo ang patuloy na gumagabay sa amin. Siya ang nagbibigay babala kapag may panganib.
Siya ang nagbibigay ng kapayapaan bilang kumpirmasyon ng iyong presensya. Siya ang nagtuturo sa amin kung saan dapat pumunta at kung ano ang dapat iwasan sa Kanya. Kami ay ligtas at ginagabayan sa bawat sandali. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya upang hindi kami matakot sa anumang banta. Kahit may mga bagay na hindi namin nakikita, nagtitiwala kami na Ikaw ang kumikilos. Kahit may mga panganib na hindi namin namamalayan, alam naming Ikaw ang nagbabantay. Ang aming tiwala ay nasa iyo, hindi sa aming kakayahan. Idinideklara namin na kami ay protektado. Ang aming pamilya ay protektado. Ang aming tahanan ay protektado. Ang aming kinabukasan ay protektado. Walang anumang masama ang mananaig laban sa amin. Ang bawat plano ng kaaway ay mabibigo. Ang bawat banta ay mawawala. Kami ay lumalakad ng may tapang, hindi dahil sa aming sariling lakas, kundi dahil sa iyong kapangyarihan na nasa amin. Hindi kami matatakot sa dilim, sapagkat ikaw ang aming liwanag. Hindi kami mangangamba sa panganib, sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay, at ang iyong mga kamay ay matatag at tapat. Kung naniniwala kang ikaw ay ligtas sa ilalim ng proteksyon ng Diyos, i-type sa mga komento, "Ako ay ligtas sa Kanyang pangangalaga." Hayaan mo itong maging iyong matibay na deklarasyon ng pananampalataya habang ang Diyos ay patuloy na nag-iingat sa iyo sa bawat hakbang ng iyong buhay. Panginoon, punuin mo po ang aming puso ng iyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Lumalapit kami sa iyo, dala ang bigat ng aming mga iniisip, ang pagod ng aming damdamin, at ang mga bagay na hindi namin maunawaan. Ngunit sa iyong presensya, may katahimikan na lumalampas sa anumang kaguluhan. Ikaw ang aming kapayapaan, at sa iyo kami nagpapahinga. Sa pangalan ni Jesus, idinedeklara namin na ang aming puso ay hindi mananatiling balisa, kundi mapupuno ng iyong kapanatagan. Sa gitna ng kaguluhan, hayaan mong maranasan namin ang iyong katahimikan. Panginoon, kahit ang paligid namin ay puno ng ingay at problema, ang loob namin ay nananatiling payapa dahil ikaw ang nasa amin. Ang iyong presensya ang nagiging aming kanlungan. Kahit may unos, may kapayapaan. Kahit may pagsubok, may katiyakan. Hindi kami matitinag sapagkat ang iyong kapayapaan ang aming sandigan. Pag-isahin mo po ang aming pamilya sa pag-ibig at pagkakaunawaan. Panginoon, kung may tensyon sa aming tahanan, palitan mo ito ng pag-unawa. Kung may galit, palitan mo ito ng pagpapatawad. Kung may sakit ng damdamin, pagalingin mo ito. Ang aming tahanan ay maging lugar ng iyong presensya, isang lugar kung saan ang pag-ibig ay nangingibabaw at ang kapayapaan ay naghahari. Alisin mo po ang takot at palitan ito ng kapanatagan mula sa iyo. Panginoon, may mga sandali na ang takot ay biglang sumusulpot. Takot sa hinaharap, takot sa kawalan ng kasiguraduhan, takot sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Ngunit sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat espiritu ng takot. Ang aming puso ay pinupuno ng iyong kapayapaan. Ang aming isip ay pinatatag ng iyong katotohanan. Kami ay panatag sapagkat ikaw ang aming kasama. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng kapayapaan at kagalakan. Panginoon, hayaan mong maranasan namin ang iyong presensya sa bawat sulok ng aming tahanan. Ang aming mga salita ay maging mahinahon. Ang aming mga kilos ay maging mapagmahal. Ang aming relasyon ay maging matibay. Walang kaguluhan ang mananaig sapagkat ikaw ang sentro ng aming tahanan. Sa iyong presensya, matagpuan namin ang tunay na pahinga ng aming kaluluwa. Panginoon, sa iyo kami nagpapahinga mula sa pagod ng buhay. Sa iyo kami lumalapit kapag kami ay nasasaktan. Sa iyo kami humihinga kapag kami ay nahihirapan.
Ang iyong presensya ang aming pahinga, isang pahingang nagbibigay ng lakas, pag-asa at kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat gawa ng kaaway na nagdudulot ng kaguluhan sa aming buhay. Ang bawat bulong ng kasinungalingan, bawat pagtatangkang sirain ang aming kapayapaan at bawat puwersa ng kadiliman ay aming pinapalayas. Wala silang lugar sa aming isip, sa aming puso at sa aming tahanan. Ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari sa amin. Panginoon, turuan mo kaming mamuhay ng may kapayapaan. Kahit sa gitna ng pagsubok, piliin naming manatiling panatag. Kahit sa gitna ng problema, piliin naming magtiwala sa iyo. Ang aming kapayapaan ay hindi nakabase sa aming sitwasyon, kundi sa iyong presensya na hindi nagbabago. Ang iyong Espiritu Santo ang patuloy na kumikilos sa aming buhay, nagbibigay ng kapanatagan, nagpapaalala ng iyong mga pangako, at nagdadala ng kapayapaan na hindi kayang sirain ng anumang sitwasyon. Siya ang nagpapalakas sa amin kapag kami ay nanghihina. Siya ang nagbibigay ng katahimikan kapag kami ay nababalisa. Ang iyong mga anghel ay nakapaligid sa amin, nagbabantay at nagdadala ng kaayusan sa aming paligid. Ang kaguluhan ay umaalis, ang katahimikan ay pumapasok. Ang iyong presensya ang nagiging sentro ng aming buhay. Idinideklara namin na ang aming buhay ay puno ng kapayapaan. Ang aming isip ay tahimik. Ang aming puso ay panatag. Ang aming tahanan ay mapayapa. Walang anumang puwersa ng kaguluhan ang mananaig, sapagkat ikaw ang Diyos na aming sinasandalan. Kung kami man ay dumaan muli sa pagsubok, hindi kami matitinag, sapagkat ang iyong kapayapaan ang aming sandigan. Ang iyong presensya ang aming lakas, ang iyong katapatan ang aming katiyakan. Kung tinatanggap mo ang kapayapaan ng Diyos sa iyong buhay, i-type sa mga komento, "Ako ay nababalutan ng kapayapaan ng Diyos." Hayaan mo itong maging iyong patuloy na paalala na ang kapayapaan ng Diyos ay nananatili at naghahari sa iyong buhay. Panginoon, pagkalooban mo po kami ng karunungan sa bawat desisyong aming gagawin. Lumalapit kami sa iyo na may pagpapakumbaba, kinikilala na ang aming sariling pag-unawa ay limitado, ngunit ang iyong karunungan ay walang hanggan. Ikaw ang nakakakita ng kabuuan ng aming buhay, mula sa aming kasalukuyan hanggang sa aming hinaharap, kaya ang aming pagtitiwala ay inilalagak namin sa iyo. Sa bawat pagpili na aming kinakaharap, nais naming ikaw ang manguna, ikaw ang magturo, at ikaw ang magbigay linaw. Turuan mo po kami na lumakad ayon sa iyong kalooban at katotohanan. Panginoon, hindi namin nais sundin ang landas na tila tama sa aming paningin, ngunit magdadala sa amin sa kapahamakan. Nais naming lumakad ayon sa iyong kalooban, isang landas na tuwid, banal at puno ng layunin. Hubugin mo ang aming puso upang maging handang sumunod kahit mahirap. Turuan mo kaming piliin ang tama kahit hindi ito madali. Buksan mo po ang aming isipan upang maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Ang iyong salita ang aming gabay, ngunit kung minsan ay nahihirapan kaming unawain ito ng lubos, kaya hinihiling namin na liwanagan mo ang aming isipan sa bawat pagbabasa, sa bawat pakikinig at sa bawat pagninilay. Naway ang iyong Espiritu Santo ang magbigay sa amin ng malalim na pagkaunawa. Ang iyong katotohanan ang aming pinanghahawakan at ito ang magtutuwid sa aming landas. Ibigay mo po sa amin ang tamang paghatol sa gitna ng mga pagsubok. Panginoon, may mga sitwasyon na nangangailangan ng matalinong desisyon, mga pagkakataon na hindi agad malinaw kung ano ang dapat gawin. Ngunit ikaw ang nagbibigay ng discernment. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng kalituhan at panlilinlang. Ang aming isip ay nagiging malinaw.
Ang aming puso ay nagiging sensitibo sa iyong tinig. Hindi kami malilinlang sapagkat ikaw ang aming gabay. Sa iyong karunungan, matuto kaming mamuhay ng matuwid at may takot sa iyo. Panginoon, ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang sa iyo. Turuan mo kaming mamuhay ng may kabanalan. Ang aming mga desisyon ay hindi lamang para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Ang aming buhay ay maging patunay ng iyong karunungan na kumikilos sa amin. Gabayan mo po ang aming mga plano upang ito'y maging ayon sa iyong layunin. Panginoon, ang aming mga pangarap at plano ay aming inilalapit sa iyo. Kung ang mga ito ay naaayon sa iyong kalooban, palakasin mo at pagpalain mo. Ngunit kung hindi, baguhin mo ang aming direksyon. Nais naming ang iyong plano ang mangyari, hindi ang amin. Ang aming buhay ay nais naming maging bahagi ng iyong mas dakilang layunin. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat plano ng kaaway na iligaw kami, ang bawat maling impluwensya, maling payo at maling direksyon ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang bawat panlilinlang na nagkukubli bilang maganda ngunit may dalang kapahamakan ay aming tinatanggihan. Ang aming buhay ay hindi maliligaw sapagkat ikaw ang aming ilaw. Panginoon, ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang patuloy kaming turuan at gabayan. Siya ang aming tagapayo sa bawat sandali. Siya ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan bilang kumpirmasyon ng tamang desisyon. Siya ang nagpapaalala sa amin ng iyong katotohanan kapag kami ay nalilito sa Kanya. Kami ay natutong makinig, sumunod at maghintay. Palibutan mo kami ng mga taong may karunungan na nagmumula sa iyo. Ilapit mo kami sa mga taong magtuturo, magpapaalala at magtutuwid sa amin ayon sa iyong kalooban. Ilayo mo kami sa mga impluwensyang maglalayo sa amin sa iyo. Ang bawat relasyon sa aming buhay ay maging bahagi ng iyong plano upang kami ay lumago sa karunungan. Panginoon, turuan mo kaming maghintay sa iyong tamang panahon. May mga pagkakataon na nais naming madaliin ang mga bagay, ngunit pinapaalalahanan mo kami na ang iyong oras ay perpekto. Bigyan mo kami ng pasensya at pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng pagmamadali at pagkabalisa. Pinipili naming maghintay sa iyo. Idinedeklara namin na kami ay lumalakad sa karunungan. Ang aming isip ay maliwanag. Ang aming puso ay nakatuon sa iyo. Ang aming mga desisyon ay naaayon sa iyong kalooban. Hindi kami maliligaw sapagkat ikaw ang aming gabay. Hindi kami matitinag sapagkat ikaw ang aming pundasyon. Panginoon, sa bawat hakbang namin, ikaw ang aming tinatanong, sinusunod at pinagtitiwalaan. Ang aming buhay ay magiging malinaw na patunay na ang karunungan na nagmumula sa iyo ay nagdadala ng buhay, direksyon at tagumpay. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang karunungan ng Diyos sa iyong buhay, i-type sa mga komento, ang aking mga plano ay naaayon sa Diyos. Hayaan mo itong maging iyong patuloy na deklarasyon habang ang karunungan ng Diyos ay patuloy na umaakay at gumagabay sa bawat hakbang ng iyong buhay. Panginoon, akayin mo po kami sa landas na iyong itinakda para sa amin. Ikaw ang aming pastol at kami ay iyong sinusundan ng may buong pagtitiwala. Sa mundong puno ng iba't ibang direksyon at maraming boses, pinipili naming sundin ang iyong tinig, banayad ngunit malinaw, tahimik ngunit makapangyarihan. Hindi kami aasa sa aming sariling pag-unawa, kundi ilalagak namin ang aming buhay sa iyong paggabay. Ang aming landas ay hindi basta-basta, ito ay bahagi ng iyong banal na plano. Sa bawat hakbang namin, naway maramdaman namin ang iyong paggabay. Panginoon, hindi lamang sa malalaking desisyon, kundi maging sa maliliit na bagay, nais naming maranasan ang iyong presensya. Kapag kami ay lalakad, ikaw ang nangunguna.
Kapag kami ay titigil, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan. Kapag kami ay magdedesisyon, ikaw ang nagbibigay linaw. Hawakan mo ang aming kamay at huwag mo kaming pabayaang maglakad ng mag-isa. Huwag mo po kaming pabayaan sa oras ng pagkalito at pagdududa. Panginoon, may mga sandali na hindi namin alam ang susunod na hakbang. May mga pagkakataon na tila sarado ang lahat ng pintuan at wala kaming makita na malinaw na direksyon. Ngunit sa mga sandaling iyon, ikaw ang aming sandigan. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng kalituhan, pag-aalinlangan at takot. Ang iyong tinig ang aming pinakikinggan at ang iyong kapayapaan ang aming sinusundan. Ituro mo po sa amin ang tamang direksyon sa bawat yugto ng aming buhay. Panginoon, sa bawat panahon, sa simula, sa gitna at sa pagtatapos, ikaw ang aming gabay. Kung may mga pintuang dapat naming pasukin, buksan mo ito ng malinaw. Kung may mga landas na hindi para sa amin, isara mo ito. Ang aming buhay ay nais naming maging eksaktong ayon sa iyong kalooban. Ikaw ang aming ilaw. Liwanagan mo ang aming daan araw-araw. Panginoon, sa dilim ng kawalan ng kasiguraduhan, ikaw ang aming tanglaw. Kahit isang hakbang lamang ang aming makita, sapat na iyon, sapagkat alam naming ikaw ang nangunguna sa amin. Ang iyong liwanag ang nag-aalis ng bawat anino ng pagdududa at takot. Ang aming landas ay nagiging malinaw dahil sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat plano ng kaaway na iligaw kami. Ang bawat panlilinlang, bawat maling direksyon at bawat oportunidad na hindi naaayon sa iyong kalooban ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang aming espiritu ay nagiging sensitibo sa iyong tinig. Hindi kami basta-basta madadala ng kung ano ang mukhang tama ngunit mali. Kami ay lalakad sa katotohanan. Panginoon, ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang patuloy kaming akayin. Siya ang aming gabay sa bawat sandali. Siya ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan kapag kami ay nasa tamang landas. Siya ang nagbababala kapag kami ay papalayo sa iyong kalooban. Sa Kanya, kami ay natutong makinig, maghintay at sumunod. Palibutan mo kami ng tamang mga tao na magiging bahagi ng iyong paggabay sa aming buhay. Ilapit mo kami sa mga taong may karunungan, may takot sa iyo at may malasakit sa aming paglago. Ilayo mo kami sa mga impluwensyang maglalayo sa amin sa iyo. Ang bawat koneksyon sa aming buhay ay maging instrumento ng iyong plano. Panginoon, turuan mo kaming maghintay kapag kailangan naming maghintay. May mga pagkakataon na nais naming madaliin ang mga bagay, ngunit pinapaalalahanan mo kami na ang iyong oras ay perpekto. Bigyan mo kami ng pasensya at pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng pagmamadali at pagkabalisa. Pinipili naming maghintay sa iyo ng may kapanatagan. Idinedeklara namin na kami ay ginagabayan mo. Ang aming mga hakbang ay itinatag mo. Ang aming landas ay pinapalinaw mo. Hindi kami maliligaw sapagkat ikaw ang aming ilaw. Hindi kami mawawala sapagkat ikaw ang aming pastol. Ang aming buhay ay nasa iyong mga kamay at ang iyong mga kamay ay tapat at matatag. Panginoon, sa bawat yugto ng aming buhay, ikaw ang aming gabay. Sa bawat simula, ikaw ang aming direksyon. Sa bawat gitna, ikaw ang aming lakas. At sa bawat pagtatapos, ikaw ang aming tagumpay. Ang aming buhay ay patunay ng iyong paggabay at katapatan. Kung naniniwala kang ikaw ay inaakay ng Diyos sa tamang landas, i-type sa mga komento. Ang aking pamilya ay ginagabayan ng Diyos. Hayaan mo itong maging iyong patuloy na paalala na ang Diyos ang nangunguna sa bawat hakbang ng iyong buhay at hindi ka niya pababayaan. Panginoon, ibuhos mo po ang iyong masaganang pagpapala sa aming buhay.
Lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pananampalataya, kinikilala na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Ang bawat biyayang aming tinatanggap, nakikita man o hindi, ay nagmumula sa iyong kamay. Kaya ngayon, binubuksan namin ang aming puso upang tanggapin ang iyong pagpapala na sumasaklaw sa bawat bahagi ng aming buhay. Pagpalain mo po ang aming pamilya, trabaho at lahat ng aming ginagawa. Panginoon, ang aming tahanan ay aming iniaalay sa iyo. Naway ito ay mapuno ng iyong presensya, pag-ibig at pagkakaisa sa aming trabaho at kabuhayan. Pagpalain mo ang bawat pagsisikap namin. Ang bawat gawain ng aming mga kamay ay magkaroon ng bunga. Ang bawat hakbang namin sa aming kabuhayan ay iyong gabayan at palaguin. Naway maranasan namin ang iyong kabutihan sa bawat araw. Panginoon, turuan mo kaming makita ang iyong kamay sa bawat detalye ng aming buhay. Sa maliliit na bagay at sa malalaking bagay, ikaw ay naroroon. Ang iyong kabutihan ay hindi nagkukulang. Ang iyong awa ay laging bago. At ang iyong katapatan ay patuloy naming nararanasan sa bawat yugto ng aming buhay. Palaguin mo po ang aming kabuhayan at pagkukunan ng pangangailangan. Panginoon, ikaw ang aming tagapagtustos. Alam mo ang aming mga pangangailangan, pisikal, emosyonal at espiritual. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng kakulangan at kahirapan. Ang aming buhay ay hindi mamumuhay sa kakulangan, sapagkat ikaw ang nagbibigay ng sagana. Ang bawat pintuan ng oportunidad na mula sa iyo ay bumubukas. Ang bawat pagpapala ay dumarating sa tamang panahon. Turuan mo po kaming maging pagpapala rin sa iba. Panginoon, hindi lamang namin nais tumanggap, nais din naming magbigay. Gawin mo kaming daluyan ng iyong kabutihan. Sa aming mga salita, naway may pag-asa. Sa aming mga gawa, naway may tulong. Sa aming presensya, naway makita ka ng iba. Gamitin mo kami upang ipakita ang iyong pag-ibig sa mundong nangangailangan nito. Sa iyong biyaya, hindi kami magkukulang sa anumang mabuti. Panginoon, ang iyong biyaya ang sumasaklaw sa amin. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas, kakayahan at pabor. Ang iyong biyaya ang nagbubukas ng mga pintuan na hindi namin kayang buksan. Ang iyong biyaya ang nag-aangat sa amin sa mga sitwasyong hindi namin kayang lampasan sa sarili naming lakas. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat hadlang sa pagpapala, ang bawat sumpa ng kakulangan, bawat henerasyonal na limitasyon at bawat espiritu ng pagharang ay aming winawasak. Ang aming buhay ay pinalaya mula sa anumang pumipigil sa daloy ng iyong kabutihan. Ang bawat tanikala ng kakulangan ay napuputol. Ang bawat hadlang ay nawawala. Kami ay lumalakad sa kalayaan at kasaganaan na nagmumula sa iyo. Panginoon, ang iyong Espiritu Santo ang patuloy na kumikilos sa aming buhay, nagbibigay ng direksyon, nagbubukas ng mga pintuan at nag-aakay sa amin sa tamang oportunidad. Siya ang nagtuturo sa amin kung paano gamitin ang iyong mga pagpapala ng may karunungan. Siya ang nagpapaalala sa amin na manatiling mapagkumbaba at mapagpasalamat sa lahat ng oras. Ang iyong mga anghel ay kumikilos ayon sa iyong utos upang ihanda ang daan para sa aming pagpapala. Inaalis nila ang mga hadlang, pinapadali ang mga landas at pinoprotektahan kami sa bawat hakbang. Kami ay lumalakad sa iyong pabor at ang iyong kabutihan ay sumusunod sa amin saan man kami magpunta. Idinedeklara namin na kami ay pinagpala. Ang aming pamilya ay pinagpala. Ang aming tahanan ay pinagpala. Ang aming kabuhayan ay pinagpala. Ang aming hinaharap ay puno ng pag-asa at kasaganaan. Walang kakulangan ang mananaig sa aming buhay sapagkat ikaw ang aming tagapagtustos. Panginoon,
Turuan mo kaming manatiling mapagpasalamat sa lahat ng oras. Sa bawat biyaya, kami ay nagpapasalamat. Sa bawat pagsubok, kami ay nagtitiwala. Ang aming puso ay nananatiling mapagkumbaba sapagkat alam naming ang lahat ay mula sa iyo. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, i-type sa mga komento, "Ang aking buhay ay puno ng kabutihan ng Diyos." Hayaan mo itong maging iyong patuloy na deklarasyon habang ang pagpapala ng Diyos ay lumalago sa bawat bahagi ng iyong buhay. Panginoon, pagkalooban mo po kami ng tagumpay sa aming mga layunin ayon sa iyong kalooban. Lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya, kinikilala na ang tunay na tagumpay ay nagmumula lamang sa iyo. Ikaw ang aming lakas, ang aming sandigan, at ang aming mandirigma sa bawat laban ng buhay. Kaya ngayon, buong pagtitiwala naming iniaangat sa iyo ang bawat pangarap, bawat plano, at bawat layunin, naway ang lahat ng ito ay maayon sa iyong perpektong kalooban. Sa bawat laban ng buhay, ikaw ang aming lakas at sandigan. Panginoon, may mga laban na tila mabigat, may mga pagsubok na tila paulit-ulit, at may mga sandali na kami ay nanghihina. Ngunit sa iyo, kami ay muling tumitibay. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng panghihina, takot at kawalan ng pag-asa. Ang aming lakas ay nagmumula sa iyo. Ang aming tapang ay nanggagaling sa iyong presensya. Kami ay lumalaban hindi sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong kapangyarihan. Tulungan mo po kaming mapagtagumpayan ang mga hamon at pagsubok. Panginoon, hindi mo ipinangakong mawawala ang mga pagsubok, ngunit ipinangako mong sasamahan mo kami sa gitna nito. Kaya sa bawat hamon na aming kinakaharap, pinipili naming magtiwala sa iyo. Ang bawat pagsubok ay hindi hadlang, kundi daan tungo sa aming paglago. Ang bawat paghihirap ay hindi katapusan, kundi bahagi ng iyong paghahanda sa amin para sa mas dakilang bagay. Sa iyo namin iniaalay ang aming pagsisikap at tagumpay. Panginoon, ang bawat ginagawa namin ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Ang aming tagumpay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang aming pag-angat ay maging patunay ng iyong katapatan. Naway sa bawat panalo, ang iyong pangalan ang aming itinataas. Naway ang bawat tagumpay namin ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Panginoon, turuan mo kaming manatiling mapagkumbaba sa gitna ng aming tagumpay. Huwag mo kaming hayaang makalimot na ikaw ang dahilan ng lahat. Ang bawat biyaya ay mula sa iyo. Ang bawat pagkakataon ay iyong ibinigay. Ang bawat panalo ay iyong ipinagkaloob. Sa pangalan ni Jesus, kinakalaban namin ang bawat gawa ng kaaway na humahadlang sa aming tagumpay. Ang bawat tanikala ng kabiguan ay napuputol. Ang bawat siklo ng pagkatalo ay nagtatapos. Ang bawat limitasyon ay nababasag. Ang bawat hadlang ay nawawala. Kami ay pinalaya mula sa anumang pumipigil sa aming pag-angat. Ang bawat pagsubok ay nagiging hakbang patungo sa aming tagumpay. Ang bawat luha ay nagiging binhi ng kagalakan. Ang bawat paghihintay ay nagiging paghahanda sa mas dakilang pagpapala. Panginoon, ginagamit mo ang lahat ng bagay para sa aming ikabubuti. Walang nasasayang sa iyong mga kamay. Panginoon, ang iyong Espiritu Santo ang patuloy na nagpapalakas sa amin. Siya ang nagbibigay ng karunungan upang harapin ang bawat sitwasyon. Siya ang nagbibigay ng tapang upang hindi kami sumuko. Siya ang nagpapaalala sa amin ng iyong mga pangako. Sa Kanya, kami ay patuloy na tumatayo, patuloy na lumalaban at patuloy na nagtatagumpay. Ang iyong mga anghel ay kumikilos ayon sa iyong utos upang ihanda ang daan para sa aming tagumpay. Inaalis nila ang mga balakid, pinapadali ang mga landas at pinoprotektahan kami sa bawat hakbang.
Ang langit ay kumikilos para sa amin. Kami ay hindi nag-iisa sa laban na ito. Idinedeklara namin na kami ay nagtatagumpay. Ang aming buhay ay umaangat. Ang aming pananampalataya ay lumalalim. Ang aming mga pangarap ay natutupad ayon sa iyong kalooban. Hindi kami mananatili sa pagkatalo, sapagkat kami ay itinakda mo para sa tagumpay. Panginoon, turuan mo kaming manatiling matatag at matiyaga. Ang lahat ay aming tinatanggap at pinagtitibay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa amin sa sandaling ito ng panalangin. Ipinapaalala sa atin na dakila ang Panginoon at karapat-dapat siyang purihin sa lahat ng panahon. Ang kanyang kabutihan ay hindi nagkukulang. Ang kanyang habag ay umaabot sa lahat at ang kanyang katapatan ay nananatili sa bawat henerasyon. Siya ang Diyos na nagbibigay, nag-aalaga at tumutugon sa mga tumatawag sa Kanya ng may katapatan. Sa Kanya, may katiyakan na hindi tayo pababayaan at patuloy niya tayong aalalayan. Kung ikaw ay dumaraan sa mabigat na sitwasyon, huwag mong hayaang madaig ka ng panghihina. Maaaring may mga pagkakataon na tila mabigat ang iyong dinadala, ngunit ang Diyos na iyong pinagtitiwalaan ay tapat at makapangyarihan. Siya ang nagbubukas ng kanyang kamay upang tugunan ang bawat pangangailangan. Siya ang nag-aangat sa mga nanghihina at umaalalay sa mga nalulugmok. Kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, siya ay kumikilos. At ang kanyang kabutihan ay hindi nagkukulang sa iyong buhay. Kung may panalangin kang nais ipagkatiwala sa Diyos, pasasalamat man, kahilingan o isang bagay na matagal mo nang dinadala, maaari mo itong isulat sa mga komento. Sa simpleng hakbang na ito, ipinapakita mo ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kami ay sasama sa iyo sa panalangin, nananalig na ang Diyos na tapat at mahabagin ay nakikinig, kumikilos at magbibigay ng kasagutan sa tamang panahon ayon sa kanyang perpektong kalooban. Kung napagpala ka ng panalangin ito, maaari mo itong i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pang tao ang maabot ng mensahe ng kabutihan, pag-asa at katapatan ng Diyos. Sa iyong pagbabahagi, nagiging daluyan ka ng liwanag sa iba, isang paalala na may Diyos na patuloy na kumikilos, nagmamahal at nag-aalaga sa kanyang mga anak. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong buong pamilya. Manatili kang matatag, patuloy na manampalataya at huwag mong kalimutan, ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.